Masama ba na sumagi sa isip ko na sana ay matapos na ang paghihirap ng tatay ko sa sakit niya para hindi na kami mahirapan, lalong-lalo na ang nanay ko. Hindi ko naman po ipinapanalangin pero may mga pagkakataon talaga na yun ang sumasagi sa isip ko. Kaya itago na lang natin sa pangalang Amber ang ating letter sender na magbibigay ng kaunting throwback tungkol sa kanilang buhay noon. Nagigilty kasi si Amber dahil madalas na sumasagi sa kanyang isipan na sana ay matapos na ang paghihirap ng kanyang tatay. Dahil nitong taon lang dinadiagnose ng kung ano-anong sakit ang tatay niya na hanggang ngayon ay wala pa ring lunas. Kaya patuloy pa rin siyang pinahihirapan ng kanyang sakit at magbibigay na ng kaunting throwback si Amber. Bata pa lang sila magkakapatid ay nakamulatan na nila na ang tatay nila ay may ugaling may pagkamatapang na wala sa lugar. Dahil ang tapang lang naman ng tatay nila ay lumalabas sa kanilang lugar kapag siya ay nalalasing dahil madami siyang bisyo at nagsusugal din. Yan din ang nagiging dahilan ng palaging pag-aaway ng kanyang mga magulang na kadalasan ay humahantong na sa sakitan. Sobrang naging magulo din ang kanilang pamilya dahil halos lahat sila magkakapatid ay nagkaroon na ng trauma ng dahil sa ugali ng tatay niya kapag lasing. Dahil hindi talaga kayang iwasan ng tatay niya na magkaroon ng kaaway o kaya naman ay magwala kapag lasing. Naging mahirap din ang kanilang pamumuhay dahil malaking parte ng sahod ng tatay niya ay napupunta lang sa kanyang mga bisyo kaya bata pa lang sila ay nakikita na ni Amber kung paano nagsikap ang kanilang nanay. Para mapunan nito ang pagkukulang sa sahod na ibinibigay ng kanilang tatay kaya lahat ng klase ng racket ay pinasok ng kanilang nanay. May ugali din ang kanyang tatay na medyo may pagkamayabang lalo na kapag kumikita siya ng malaki, lahat ng kanyang kainuman ay buya-buya sa kanya. Hindi ko alam kung ano yung buya-buya, kayo na lang bahala. Kaya maaga na lang nag-asawa si Amber dahil gusto niya nang makawala sa ganong klase ng pamumuhay at tumigil lang sa bisyo ang kanyang tatay noong siya ay nagkasakit na. Pero kahit may sakit na ang tatay ni Amber ay nandun pa rin ang ugali niya na may pagka-arogante, hindi niya kaya ang sarili niya. May mga pagkakataon pa na minumura ng kanyang tatay ang kanyang nanay kapag hindi ito agad nakapag-asikaso sa kanya. Ang nanay naman ni Amber ay madalas ding sumasagot pero kadalasan ay nananahimik na lang para makaiwas na lang sa gulo. Kaya awang-awa na lang si Amber sa kanyang nanay dahil kitang-kita niya ang pagod sa mga mata ng nanay niya at sobrang laki na rin ang kanyang pinayat sa pag-aasikaso. Hirap na rin ang nanay ni Amber sa kakaisip ng paraan kung paano sila mabubuhay sa ngayon. Pero may isang kapatid naman si Amber na tumutulong sa kanilang mga magulang lalo na sa gamutan ng kanilang tatay. Pero si Amber lang ang nag-iisang anak na malapit sa kanyang mga magulang kaya siya ang nakakasaksi sa araw-araw na paghihirap ng kanyang nanay. Naiisip kasi ni Amber na sa lahat ng sakit at hirap na ibinigay ng kanyang tatay sa kanyang nanay, bakit hindi niya ito magawang pahalagahan? Hindi man lang iniisip ng kanyang tatay kung saan ba kumukuha ng pera ang kanyang nanay para maipagamot siya dahil palagi na lang itong sinasabi na hindi siya agad nadadala sa doktor. Sa tuwing nakikita din ng tatay ni Amber ang kanyang nanay na nagpapahinga lang ng konti ay bigla na lang itong dadaing ng kung ano-ano para asikasuhin siya ulit. At maidagdag lang ni Amber na ayaw ng kanyang tatay na asikasuhin siya ng kanyang mga anak, gusto niya ay ang kanyang asawa lang. Dahil sinubukan na din ni Amber na kunin ng kanyang tatay para sana siya na lang ang mag-aasikaso pero ayaw naman pumayag. Kaya minsan ay gusto na lang sana kausapin ni Amber ang kanyang tatay para ipaalam ang lahat pero hindi niya naman magawa dahil ayaw niya naman na masaktan ang damdamin ng kanyang tatay lalo pa sa ngayon na mahina ang kanyang katawan. Kaya sana po ay mabigyan niyo ko ng payo at mapaliwanagan niyo po ang isip at puso ko dahil mahal na mahal ko naman po ang tatay ko. Nasasaktan lang po talaga ako na nakikita siyang nahihirapan pero mas nangingibabaw sa akin ang awa sa nanay ko. Nagigilty lang po talaga ako dahil madalas na sumasagi sa isip ko na sana ay matapos na ang paghihirap ni tatay sa sakit niya para hindi na kami mahirapan lalong-lalo na ang nanay ko. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. Hindi kaya tatay ko tong kinuwento mo, baka magkapatid tayo kasi ganun na ganun eh. Alam mo, hindi naman kita masisisi sa ngayon kasi alam mo, ako nga dumating pa ako sa punto na parang naging masaya pa ako ng very light nung nalaman kong may cancer yung tatay ko. Kasi feeling ko noon, yun na yung pagkakataon na titigil na siya sa pag-inom tsaka sa pagwawala. Yung ba minsan sa buhay mo na gusto mong magising ng isang umaga na hindi siya nagwawala tapos hindi siya lasing. Tapos bilang anak naman, gusto mong makita yung nanay mo na makaranas na ng ginhawa kaya gusto mong matapos na yung problema niya. Pero alam mo kung papipiliin yung nanay ko ngayon, siguro mas gusto niya pang alagaan yung tatay ko basta buhay lang siya. Alam niyo, sobrang dami nagagalit sa akin dahil kapag usapin ng mga magulang tsaka ng anak, palagi ko kayo pinapayuhan na hanggat buhay pa, ayusin niyo yung problema. Kasi ayoko kayo mawala ng pagkakataon na kung kailan gusto niyong ayusin yung relasyon niyo ng magulang mo, wala na siya, wala na kayong pag-asa. Kaya kung nakikita mo man na nahihirapan yung nanay mo ngayon, alam mo ba na mas pipiliin niya yan kesa mabuhay siyang mag-isa. Kaya bilang anak at magbibigay ako sa'yo ng payo, siguro ang may bibigay ko lang sa'yo ay namnamin mo yung mga oras na kasama mo pa siya. Kasi hindi yan habang panahon, darating yung araw na matatapos lahat yan.